Good day everyone. So by the way, we are the group 3. So my name is Christopher Visid Abing. I am Elisha Kyle Galing. I am Erica Hakot. So we are here to present our assigned case study about the gene therapy for disease-resistant crops in the United States. So there's a overview to our case study. So in this overview, so in the United States, scientists use gene therapy to create crops that can resist diseases. These crops help farmers save money, but some groups worry they might harm the environment or give big companies too much control over seeds. The government requires strict testing before allowing farmers to use the crops. So, but before that, there's some questions we need to answer. So, the questions number 1 is, How do strict testing rules help balance innovation and safety? So the strict rules, kaya gina-ensure niya una ang new gene therapy crops. Like, which is nga, ang kani siya mga new gene, mo siya ang safety, gina-ensure niya ang safety na niya before gina-use. And this followed by this concept na, the concept of the thinking about the rest and ethics, which is nga gina-remind sa ato nga ang new technology must be carefully nga gina-study siya before gina-use. Like, para ma-avoid ato ang mga harm, ang ma-prioritize ato ang mga safety. And also, the testing also connects sa policy implication, which is means nga ang government rules, it helps us to control how the science used. But without the testing, it might, genetically, the modified crops might harm our biodiversity or the human health. And if there are too many good rules, it might also make there are slow progress, but to solution this, ang unit na to is, and most important is the balance. Like, balance is need para ma-allow na ang innovation na to protect the people and also the nature. So, ano to siya? so the number 2 questions is, so I read the questions. So, what are the risks of letting big companies control new farming technologies? So when What are the risks of letting big companies control new farming technologies? when big companies control gene therapy for crops, so ang mga farmers is struggle gid sila pag-compete. So ang stress concept is socio-technical system, kay dili lang siya tungkol sa machine, but tungkol sa mga tao, sa power. Also, companies might be sell expensive seeds that only can produce, making farmers independent on them. So ang key concept nga connected ani is social construction of knowledge, kay when nag-develop ang scientific is nag-develop are influenced by in the business interest, not just sa society, not just the needs of society, but of sa ilahang kinaugalingon lang bitaw. So to prevent this, kailangan nga ang maghimo bitaw sa policies nga dapat i-pair ang tanan, kay para dili lang ang katong dagko nga companies nga makakuan adto maka benefit, kundi kato pang mga small farmers. So, the questions number 3 is, how can scientists ensure gene therapy is used responsibly? So dili man tanan scientists nga maka-ensure dani sa gene therapy. So, which is gene therapy is mo na siya ang mga gamot sa mga plants. So, which is
some of science is not insured. So kung dili ang ilang buhaton is kay para to protect them or to insure them nga kamita ng if effective ba or secure ba ang ilahang gene therapy nga gihimo for the plant. So dapat mag-communicate sila sa government, sa community, the farmers also kay mo magid ang needs gid danha nga or more ang mura bitang mao gid ang target nila danha nga kuan safety. So para ma-sure gid nila para bitang ma-balance ang kaligtasan sa environment dapat dapat ilagay i-ensure nga kana siya is bitaw ng it is effective or it is dangerous or not para makabitaw nila maibawa nila nga kung ba angay ba ni ipagawas niya siya nga gene sa mga tanom or dili kay kung what if maunsa ang tanom. So di ba kita po tao, di ba kita man po ang maka-benefit sa tanom. So if ang tanom is maapektuhan, so if dili na ang murag ang kung nai-question dato sa genes, so we also affected. So kitang tao nga nagkaon dato, so pati ta maapektuhan. So not only kita dire but all the people around here sa katong mga apektado. So the connections of the K concept is all about the public understanding of science and the race ethics because dili lang nga kamita dapat masabtan sa mga katawhan nga para asa ni nga siya nga techniques ay now the kanbitaw na para asa ni siya nga gamit makapaayo ba ni or wala ba siya apekto sa ato sa environment or wala ba siya apekto sa ato. So we people believe that if we use this nga, if we secure this nga, kung maayo siya gamito, so we comfortable to use it to make our plants have a better crop. So dako siya katabang kung maayo siya ikon sa ato ang mga plants. So that is a questions number 3. So in addition, ang gene therapy is dako siya katabang sa ato kay dini nato mahibaw-an ang kanbitaw dako kay katabang sa gene therapy kang if in case nga maka-benefits ta danhi either if it's good or not dako siya katabang sa ato if it is good kay ngano di ba kung ang farmers mag-use dani, so dako kay katabang ang gene therapy para sa ilahang tanong to grow more or to para dako ilahang harvest or either dako pa ilahang ma-income. So in the sa tao po dako siya katabang kung ang tanong nato is himsog. So kada bitong dako siya apekto sa ato apod kay kita pud ang tao dapat we know that katong tanom dapat safe ta dato mukaon. So dili lang ta mo look sa mga unsa bitaw nga dapat ato sa tan-aw nga kung makaon ta dani apektuhan ba ta or kung dili ay kung kanon nato ni nabay mga kanadtong mga like mga side effects. So dapat kita po kabalutang mga tao nga naabay side effect or wala kay para kita po ang ato ang health is secure. So di ba may gitawag nga health is wealth. So dapat ato ang protektahan ato ang health para to prevent to avoid sa mga sakit. So ang gene therapy is dako siya katabang sa ato ang mga pananom to make sure the growth or para dato to ang mga profits. So that's all.